Ang kwento ng pagsulat ng astronomiya at batas, ang kwento ng sibilisasyon mismo ay nagsisimula sa isang lugar. Hindi Ehipto, hindi Gresya, hindi Roma. Ito ay Mesopotamia. Mesopotamia ay isang lubos na matabang plain na matatagpuan sa pagitan ng mga ilog ng Tigris at Euphrates. Sa loob ng 5 milenyo, ang maliit na guhitang lupa na matatagpuan sa kung ano ngayon, Iraq, Kuwait at Syria ay nag-ambag ng mga inobasyon na magbabago sa mundo magpakailanman. Matatag na klima, mayamang lupa, ang patuloy na supply nito ng sariwang tubig ay ginawa itong ideal para sa pag-unlad ng agrikultura at sumibol. Tungkol sa 6 taon ang nakalipas, biglang-bigla. Ang ilan sa mga agrikultural na pamayanan na ito ay sumibol tungo sa ilan sa mga unang lungsod sa mundo. Sa panahon sa pagitan ng 4000 at 3100 BC, Mesopotamia ay puno ng isang konstelasyon ng mga nakakumpetensyang city-state. Sa isang punto, sila ay nagkaisa sa ilalim ng imperyo ng Akkadiano at pagkatapos ay naghiwalay, bumubuo ng mga imperyo ng Assyria sa Babylonia. Sa kabila ng iyong patuloy na digmaan, ang inobasyon at pag-unlad ay umunlad sa sinaunang Mesopotamia. Sila ay nagtayo sa isang monumental na sukat mula sa mga palasyo hanggang zigurat. Mga malalaking templo ang nagsilbing mga lokasyon ng ritual upang makipag-ugnayan sa mga Diyos. Sila rin ay nagdevelop ng advanced na matematika, kabilang ang isang base 60 system na lumikha ng 60 sekundong minuto, isang 60 minutong oras at isang 360-degree na anggulo ng bilog. Ang mga Babilonyo ay gumamit ng kanilang sopistikadong sistema ng matematika upang i-map at pag-aralan ang langit. Sila ay nagbahagi ng 1 taon sa 12 na panahon. Ang bawat isa ay pinangalanan pagkatapos ng pinakakilalang mga konstelasyon sa langit. Isang tradisyon na kalaunan ay inamag ng mga Griego upang lumikha ng zodiac. Sila rin ay nagbahagi ng linggo sa 7 araw na pinangalanan ang bawat isa pagkatapos ng kanilang 7 Diyos na ipinahayag ng 7 observable na planetang sa langit. Ngunit ang pinakamalaking epekto ng inobasyong nagmumula sa Mesopotamia ay ang literasya. Ang nagsimula bilang simpleng mga larawan na nakasulat sa basang luwad upang subaybayan ang mga kalakal at yaman ay nagdevelop tungo sa isang sopistikadong sistema ng pagsulat. Sa taong 3200 BC, ang sistemang pagsulat na ito ay tatawaging cuneiform sa modernong panahon. Napakaluwag nito na sa loob ng span ng 3,000 taon. Ito ay maaaring i-adapt para sa mahigit 100 iba't ibang pangunahing wika at hindi mabilang na paggamit, kabilang ang pagtatala ng batas ng Babilonyong Hari Hammurabi na naging batayan ng isang standardized na sistema ng hustisya. Ngunit ang tagumpay ng Mesopotamia ay naging sanhi ng kanyang pagkawasak. Ang Babylonia sa partikular ay nagpatunay na 2 pinakamayamang estado upang labanan ang panlabas na inggit sa 539 BC. Ang Persyanong hari na si Cyrus ay nakipagbuno sa Babylonia at naihayag ang kanyang kontrol sa kabuuan ng Mesopotamia. Sa loob ng mga siglo, ang lugar na ito ay naging teritoryo ng mga dayuhang imperyo. Sa huli, ang Mesopotamia ay maglalaho tulad ng mga hari nito sa gitna ng kasaysayan at ang mga lungsod nito ay lulubog sa ilalim ng mga buhangin ng Iraq. Ngunit ang mga ideya nito ay mananaig sa literasya, batas, matematika, astronomiya at ang regalong sibilisasyon mismo.